Sa tuwing maririnig natin ang salitang Jovit Baldivino, isang boses agad ang pumapasok sa isipan natin. Malakas, buo, at punong-puno ng damdamin. Isang simpleng binata mula Batangas na minsang tinawag na the voice of the masses. Hindi siya produkto ng mayamang pamilya, hindi siya inilusong ng koneksyon, kundi inangat ng kanyang talento at ng pagmamahal ng bayan. Sa bawat awitin niya, parang may kuwentong ikinukwento at bawat nota ay bumabaon sa puso ng nakikinig. Kaya ngayong maalala natin siya, hindi bilang nawala, kundi bilang isang alamat na nabuhay at patuloy nagbibigay inspirasyon sa lahat ng nangangarap. Ito ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang siomai vendor na ginulat ang buong mundo gamit lang ang kanyang boses. Ipinanganak si Jovit Baldivino mula sa Batangas. Isang lalaking simple, tahimik at puno ng pangarap. Lumaki siya sa isang pamilyang salat sa yaman, pero mayaman sa pagmamahalan at pananalig. Sa murang edad, natutunan na niyang tumayo sa sariling paa. Hindi laruan ang tangan niya sa kalsada, kundi tray ng siomai. Naglalakad siya sa eskinita, bitbit ang mabigat na pangarap sa murang balikat. Siomai kayo diyan, mainit pa. Paulit-ulit na sigaw niya habang pinapasa ng pag-asa ng kanyang pamilya. Ginagawa niya ito araw-araw, hindi para magkapera lang, kundi para may pambawon sa eskwela, para makapasok, para makatapos, at higit sa lahat, para makalapit sa kanyang pangarap. Habang naglalakad, palihim siyang kumakanta. Sa isip niya, parang nasa entablado na siya. Kahit ang kalsada ay madumi at maingay, para kay Jovit, iyon ang kanyang unang stage. Wala siyang mentor, wala siyang studio, wala siyang koneksyon, pero meron siyang boses at tiwala sa sarili. At sa likod ng lahat ng paghihirap, isang bagay ang hindi niya kailanman iniwan, ang kanyang pangarap. Nag-audisyon si Jovit Baldivino sa Pilipinas Got Talent noong 2010. Dala ang kanyang boses, lakas ng loob, at taimtim na dasal. Tumayo si Jovit Baldivino sa entablado ng Pilipinas Got Talent. Isang simpleng binata mula sa Batangas. Nakapolo, nakamaong at may kaba sa dibdib. Hindi siya artista. Hindi siya kilala. Pero sa harap ng mga hurado, ramdam mong dala niya ang bigat ng kanyang mga pangarap. Tumitig siya sa madla, huminga ng malalim, at dahan-dahang inangat ang mikropono. Tahimik sa simula. Nung una siyang nagsimula, medyo tahimik ang audience. Parang nagulat sila na ganun pala ang boses ng isang simpleng binatang mukhang mahiyain. Unti-unting nagsigawan at pumalakpak. Habang tumataas ang notes niya, lalo na sa chorus ng Faithfully, biglang sumabog ang malalakas na palakpakan at hiyawan. Tila hindi sila makapaniwala sa naririnig nila. Standing ovation. Pagkatapos ng kanta, maraming tumayo sa tuwa, lalo na ang nasa harap na audience. Marami rin ang napangiti at naluha. Halatang natamaan sila sa ng pagkanta ni Jovit. Judge's reaction. Freddie M. Garcia. You're the one we're looking for. You have a good voice. A very good voice. Malumanay pero may bigat. Halatang impressed. Ay de las Alas. Para kang nagpa-practice lang. Pero ang galing. Nagulat talaga siya. Naaliw na pahanga. Hindi niya inaasahan. Chris Aquino. Ang sarap mong pakinggan. Ang ganda ng tono ng boses mo. Napaka-positibo ng comments niya, parang proud ang dating. Result, 3 yes! Agad mula sa mga hurado, wala nang debate. Tuwang-tuwa sila. Mula sa simpleng tindero ng siomai sa kanto, ngayon ay isang ganap na recording artist. May mga album na inilabas, mga awiting minahal ng masa. Nag-perform sa malalaking entablado, tinanggap ng mainit na palakpakan. Nanalong mulit-muli sa iba't ibang parangal. Pero sa kabila ng tagumpay, sa likod ng mga ngiti at palakpak, may lungkot sa kanyang mga mata. Isang kalungkutang hindi kayang abutin ng spotlight dahil ang buhay na puno ng liwanag, minsan may aninong hindi nakikita ng iba. Sa gitna ng kasikatan, dumaan si Jovit sa matitinding pagsubok. Pagod sa sunod-sunod na shows, pag-iisa sa gitna ng ingay ng mundo, mga isyong bumalot sa kanyang pangalan, at katahimikang mas malakas pa sa palakpakan. Hindi lahat ng sakit ay pisikal. May mga sugat na nasa puso't isipan. At minsan, ang mga tulad ni Jovit ay pinipiling ngumiti kahit may dinadalang bigat. Tahimik siyang lumayo sa spotlight,
at unti-unting namahinga ang kanyang tinig sa industriya. Noong Nobyembre 2022, nakaramdam si Jovit Baldivino ng labis na pagod at pananakit ng katawan. Nagpatingin siya sa doktor at pinayuhan na magpahinga muna, iwasan ang stress at huwag munang tumanggap ng shows. Pero sa kabila ng babala, tinanggap ni Jovit ang isang imbitasyon na kumanta sa isang event sa Batangas. Dala ng malasakit at pagmamahal sa mga tao, umakyat siya sa entablado, kahit pagod, kahit may nararamdaman. Matapos ang performance, bigla siyang nahilo. Dinala siya agad sa Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas City. Doon, napag-alaman na pumutok ang isang ugat sa kanyang utak. Ang tawag ng mga doktor, brain aneurysm. Isang maselang kondisyon na nagdulot ng stroke at pagkawala ng malay. Mula Disyembre 3, 2022, nanatili siyang comatose. At sa madaling araw ng Disyembre 9, alas 4 ng madaling araw, 4 a.m., tuluyan ng pumanaw si Jovit Baldivino sa edad na 29. Isang boses ang tuluyang natahimik. Ang kanyang huling awit ay hindi na maririnig sa entablado, kundi sa puso ng bawat Pilipinong nakaalala sa kanyang kabutihan at tinig. Maikli man ang panahong ibinigay sa kanya. Malalim ang bakas na iniwan ni Jovit Baldivino. Isang batang nangarap, isang binatang lumaban, at isang artistang minahal ng masa. Ang kanyang kwento ay paalala na kahit gaano kahirap ang buhay, may pag-asa, may tagumpay, at may kabayanihang tahimik na isinisigaw ng puso. Hanggang ngayon, ang kanyang tinig ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hindi sa entablado, kundi sa alaala ng bawat Pilipino.